surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay Biyernes sa 3 linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami ay laging tumalikod at sa mga utos mo kami nawa ay makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon: Israel,
Manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, "Patawarin mo na kami. Kami ay iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila." Sabi ng Panginoon, "Patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako ay matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila ay ayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bango ay katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako ay katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga." Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikaw ay tumawag. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako ay inyong dinggin. Sana ay makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyosan ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako ay Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ay ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo ay aking idudulot. Tinig ko ay iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po. Duwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Duwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo.
Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, nasabi ni Aristotle, "We are what we repeatedly do." We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit. Kaya nga, ang mga atleta laging nag-e-ensayo para gumaling. Ang mga deboto laging nagdadasal, nagsisimba para maging madasalin. Magkaiba po yun, no? Madasalin, hindi para lumalim ang pananampalataya. Iba yun. Kasi meron iba, simba ng simba, tulog naman sa simbahan. Ay, hindi lalalim ang pananampalataya. No? Magiging madasalin ka lang. No? Yung mga trabaho ng trabaho, in the end, aasenso. Ba't parang di po kayo agree? Kasi trabaho tayo ng trabaho, no? Pero parang walang pag-asenso, no? Bakit kamo? Kasi mas madalas gumastos kesa yung magtrabaho at mag-ipon. Kaya walang pag-asenso. Kasi naman, Father, ang dalas din naman ng sale. Ang dalas ng 2-2, 3-3, kakatapos lang, no? Ubus na yung sweldo. Darating na naman yung 4-4, 5-5, no? Ang bilis eh. We are what we repeatedly do. This is also how the Israelites were during the time of Prophet Hosea.
Ito yung mga Israelita. Ganyan na ganyan yung mga Israelita. They are what they repeatedly do. They kept on falling from sins, paulit-ulit, due to their disobedience to God. At paulit-ulit din silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. And that is why they were called many names. Because of that, they were called hard-headed. Matitigas ang ulo. Yun yung ating first reading yesterday. They were called sinners. Pag paulit-ulit na nagkakasala, you will be called makasalanan, sinners. And they were called defects. Maganda rin yung binabasa yung English version at Tagalog. Sa English version, they were called defects. Imagine being regarded or being called defects. Ano ibig sabihin ng defect? Para sabihing defect, ibig sabihin may hello. Pag sinabing factory defect, ano ibig sabihin? Parang may sira. Parang may mali. So for you to be called defect, factory defect, pwedeng mukhang tama sa panlabas, pero may maling ginagawa. May mali sa atin, sa kanila. Good thing, God is also a loving God. That He said, I will heal their defection. I will love them freely, for my wrath is turned away from them. This is what Prophet Hosea is proclaiming to the Israelites in our first reading. Ito yung sinasabi niya. Ito yung tinuturo niya sa mga Israelita na paulit-ulit na nagkakasala. Ang sabi niya, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Yung paulit-ulit na pagsuway sa Diyos at pagkakasala sa Diyos ay patatawarin naman ng Diyos. Magbalik ka lang sa Diyos. Paulit-ulit, magbalik. At paulit-ulit ka ring patatawarin ng Diyos. Pero sana, matuto na sila. Magtanda na sila. Sana alam na nila ang dapat gawin sa susunod. And this is the lesson that we could learn from repetitive experience. Diba? Pag paulit-ulit nang nangyayari, dapat natututo na tayo. We become wise. And we gain wisdom. Pero madami sa atin hindi marunong magtanda. Tatandaan na lang ang mga nangyari para maiwasan hindi pa magawa. Kaya tayo ganito hindi tayo nagtatanda. O tingnan nyo, sa pagboto na lang hindi tayo nagtatanda. Kaya tayo ganito. Ang bilis nating hindi makalimot Ang bilis nating hindi magtanda. Kasi, hindi tayo nagtatanda. Kaya sa huli, tumagal ng tumagal. Nagkaedad. Hindi natuto. Kaya ang tawag, walang kinatandaan. Walang kinatandaan. Kasi, hindi tayo marunong umiwas doon sa nangyari na hindi natin tinatandaan. And this is probably the reason why Jesus in our gospel summarized the commandments of the Jews into 2. Biruin mo, binuod ni Jesus ang kautusan ng mga Hudyo sa 2. Bakit? Ilan ang kautusan ng Hudyo? 613. Binuod niya sa 2 para madaling matandaan.
Ewan ko na lang kung hindi mo pa matandaan yan, no? Yung 613, o sige, mauunawaan ng Diyos, hindi natin matandaan lahat. But He summarized it into 2. 2 na lang. Ano yun? Sabi ni Jesus, ako ang Panginoon mong Diyos. Ako lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. That's the first. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang dali, tandaan. Ang dali. Siguro naman, hindi na tayo magkakamali. But it is still our reality that even though we know the commandments of God, we still fail and commit sins. Why? Because there is a big difference between intelligence and wise. Intelligence and wisdom. May malaki pong pagkakaiba between being intelligent and being wise. We know what is right and wrong because of our intelligence. Alam natin ang tama at mali kasi meron tayong talino. But doing what is right and avoiding what is wrong comes from our wisdom. My dear brothers and sisters, this Lenten season, we're being invited to use our intelligence, to know what we have repeatedly done in the past that caused us to sin. Intelligence is doing things right. Ang katalinuhan, alam kung paano gawin ang isang bagay ng tama. But wisdom is doing the right things. Ang karunungan, ang ginagawa, ang tama. We have failed. We have committed sins. Our intelligence failed. But do not feel bad because we have a loving and forgiving God. But hopefully, this experience will teach us, and in the end, we will learn how to avoid sin through our wisdom. Amen. Magsitayo po. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, nawa ay hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, nawa ay magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, nawa ay ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito, at kami ay laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag, ang iyong anak na ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagdiligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.